Nais po nating basahin ang Romans chapter 8. Napakaganda po ng topic natin ngayong umaga na to. Hindi lamang po dahil sa topic, kundi dahil ito po ay salita ng Panginoon. Romans 8:28 to 39. Nais ko pong hilingin ng bawat isa, kung may Bible po kayo, please open it with me to the book of Romans 8, chapter 8, verse 28 to 39. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin to ng tugunan. Mauna po ang mga kababaihan. Ready? Basa. And we... Ay, 29 sa inyo, sa mga boys na yon. Ready, go, boys. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Okay, kababaihan, go. And those He also called, those He called, those He justified, He also, okay, mga kalalakihan, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Girls? Kalalakihan. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Kababaihan? Who then is the one? Kalalakihan. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, or persecution, or famine, nakedness, or danger, or sword? As it is written, kalalakihan. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sabay-sabay tayo. Ready, go. For I am convinced death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our... Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Make us tender, humble, willing to listen and to receive your word. And we pray, Lord, kung saan man po kami nagmula, ano man po yung pinaghuhugutan namin, pinagmumulan ng mga hamon, we're praying, Lord, na kagaya ng inawit namin kanina, Lord, maranasan namin kung gaano po katindi, kalakas, kamakapangyarihan ng iyong pagmamahal, pag-ibig sa aming mga buhay. In whatever situation na meron kami ngayon, Lord, we are trusting on your love, Panginoon. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayo. Ito pong verse na to na dulo, pakita nga po muna natin yung Romans 8:39. Sabi ho doon, I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pinapakita po dito, naalala ko po nung pinag-aralan namin yung isang subject po na epistles, na yung mga sulat ng Panginoon. Ang joke daw po ay, kung wala kang sulat na matatanggap ngayong Valentine's, maraming sulat sa iyo si Apostle Paul. Magsimula ka sa Book of Romans hanggang ano ba ba, Ephesians or Philippians, no? Ang tawag ho dito is God's sovereignty and supremacy, not just in earthly creation, tingnan nyo po, no? But even in the cosmological, yung buong mundo, no? The universe, sinasabi dito, pati yung mga bagay na hindi natin nakikita. And what are those, no? The demons, the angels, yung mga sinasabi nilang cause and effect, no? Yung mga bagay na invisible sa ating mata, no? Dito po pinapakita ni Apostle Paul that God reigns not just on earthly supremacy or reign, but even cosmological. Ang tawag ho natin dito, or ng mga theology, higher theology, no? Yung kakayahan ng Panginoon. Because ang kabaliktaran naman po noon, yung kabaliktaran ng higher theology, yung
pagdidiscuss o pag-aaral po ng pagkatao ni Jesus when he became human. Pero dito, ipinakita ni Apostle Paul because Paul is a theologian kung gaano po makapangyarihan ng Panginoon. But tingnan mo muna natin yung verse na yan, no? Sinasabi ng Panginoon dito, pati yung mga bagay, yung timetable, hindi mo dapat i-judge ang Panginoon base sa mga nangyayari sa iyong panahon ngayon. Sometimes, sino dito naroon ka sa time na blessing, nasa up ka, and then may nasa time ka na breaking, minsan humbling moment. Sinasabi po ng Panginoon dito, hindi dapat yan ang mag-determine at magsabi na wala ang Diyos dyan. No? Even sa mga karamdaman, even sa kawalan, even sa mga panahon na sa tingin mo napabayaan ka, sabi niya, kahit yung timeline o timetable ng tao, hindi yan dapat nagde-determine. Even the things that we cannot see, the invisible, no? Na-research ko po yung kanta bago ko po isuggest sa worship team yung kantang Stronger, yung pinakahuling kinanta natin. Did you know that it's a verse coming from Psalms, no? That God's love is stronger than 1,000 seas, no? And during that time, people would always use analogy na nakikita at halata sa kanilang paligid. Pag naglalakbay sila, dadaan sila sa mga burol, bundok. Okay? And then, dadaan po sila, open nga natin to kung ano, pwede. Dadaan po sila sa dagat at yung sasakyan po nila, yung barko po nila nung time na yun, hindi po ganun katibay, hindi kagaya po na meron po tayo ngayon, no? And you can just imagine po yung challenge na kanilang kakaharapin, yung overwhelming situation, but the message is, God's love, it can never be overwhelmed even with problems and storms that looks and feels like a raging seas, a raging storms, no? At kung titingnan po natin itong talatang ito na binabasa po natin dito, may imagine nyo po, no, ito kaya yung pinagdaanan ni Apostle Paul while he was writing the book of Romans, no? Siguro makikita po natin dito, ito siguro yung personal na pinagdaanan niya, no? You know, si Apostle Paul ay isang Hudyo, expert of the law, ay Pharisee, isang mayaman, ruler, influential, powerful, but at the same time, he was also a theologian. Siya po ay kinukonsider as super apostle, no? At pag tinitingnan po natin sa Apostle Paul, kailanman hindi ako magiging kagaya ni Apostle Paul. Apostle Paul has all the right na sabihin, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Naintindihan kasi niya eh. Sinulat kasi talaga niya yan. At higit sa lahat, pinag-aralan niya. So, nais ko pong magkwento ng isang kwento. Siyempre, kaya nga kwento, no? Meron pong isang mag-ama na pinilit pong tumawid sa isang bahagi ng kanilang lugar kung saan kailangan po nilang bumili ng pagkain, no? But unfortunately, during that time, it so happened na merong typhoon. Super typhoon po. Pero wala silang choice, no? The wind was wild, the rain was pouring hard, and nung sila po'y nasa gitna na ng daan, it's actually a moment na kung tawagin po ng iba, a point of no return. They had no time to go back or to take shelter. Palibhasa siya po yung ama, tinatagan po niya, samantalang yung bata na maliit ay kabang-kaba, takot na takot. At ang tanging nagawa lamang po ng batang ito ay hawakan po ang ilang daliri na abot po ng kanyang kamay ng kanyang tatay. Pero napansin po ng bata, sa lakas po ng hangin, hindi po niya talaga totally mahawakan yung kamay ng kanyang tatay. And easily yung kanyang kamay ay nag-i-slip sa kamay po ng kanyang tatay. Napansin po ito ng kanyang ama at ang sabi ng kanyang ama, huwag mo na lang hawakan yung kamay ko. Ako na lang ahahawak sa kamay mo. So the father grabbed the boy's wrist firmly. At mula po noon, the boy stopped struggling, the boy stopped worrying, the boy stopped fearing. Sapagkat alam niya na my safety doesn't depend on my grip, but my safety depends on my Father's grip on me. Diba? Sa Tagalog, hindi nakasalalay sa higpit ng kapit ko, sa aking ama, ang aking kaligtasan, kundi nakasalalay ito sa mahigpit na kapit ng aking ama para sa akin. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan about the legacy of God's love, no, ay pag-aaralan po natin ano po bang epekto ng love na to as we prayerfully venture and wish na maka-apekto, makapag-share tayo ng love na to, no? The living confidently in the mighty legacy of God's love.
Paano ho ba tayo mabubuhay sa panahon ng kawalang katiyakan? At paano ho natin mararanasan at mararamdaman ang kapangyarihan at dakilang pag-ibig ng ating Panginoon para sa ating mga buhay? Ito po yung prinsipyo na dapat nating tingnan sa pagpapasimula sa ating pong topic ngayong umaga na to. Sometimes, we think that Christianity is all about how we tightly hold God. No? Alam mo, kumapit ka lang. Alam mo, kapit lang sa Diyos. Narinig nyo na po ba yun? No? Kapit lang. Pero ang Romans chapter 8, it says the complete opposite. No, hindi po naman sinasabing huwag kang kumapit kay Lord, pero dito po sa Romans chapter 8, very powerful chapter, it says na it's not your grip on God, it's God's grip on you that keeps you safe and sound. No? Kasi ang reality mga kapatid, no, sino ho dito aamin, minsan may mga time, you don't feel like praying. We don't feel like believing. And sometimes, sa church po tayo, aminin po natin, may mga time napipilitan tayo, but actually, sa totoo lang, parang gusto na natin kumawala. But we could feel that along the way, it's truly the hand of God that has been holding onto us ever since. Sino po dito nakakaintindi, nakaka-relate sa sinasabi ko po, no? That as you look back, ay grabe, hindi pala ako yun, no? Akala ko, ikaw ang nag-e-effort para kumapit sa ating Panginoon, pero looking back, you only realize, no, it has always been God ever since na humahawak sa ating mga buhay. No? Kung titingnan po natin ang kwento ni Apostle Paul, no, tingnan natin yung background ni Apostle Paul. Sabi nila, during the time na sinusulat po ang Book of Rome, ay possible po nasa house arrest po siya, or possibly nasa prison talaga po siya. Talagang delikado, talagang mahirap ang kanyang kalagayan. Pero kalaki po dito yung tension. Everybody say tension. Did you know na ang buhay may tension? Pag wala pong tension, ang iyong buhay, ibang usapan na po yun, di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kung may tension ka, okay lang yan. No? Kasi ang tension ay nagpapaliwanag, nagsasabi na mayroon pong nangyayari sa buhay mo. Di ba? Nandoon po yung kagustuhan mong sumunod, nandoon din po yung paghatak ng kaaway para hindi mo magawa ang pinagagawa ng Panginoon. Si Pablo, una meron siyang panawagan, calling. But at the same time, meron ding conflict. Kung kailan naman po may pinagagawa ang Diyos sa kanya, ang pinakamatinding critics niya at makakalaban, mismong mga kasama niya, nandoon po yung mga tinuruan niya, dinisciple niya, bigla po siyang iiwanan, bigla po siyang ibibitin sa ere, no? Kaya parang naka-Jordan po siya, no? Hindi. Binitin sa ere. And then, Paul had a mission, but at the same time, may mission po siya, may shortage po siya. Naku, na-experience po namin yan. When we prayed, during the time na nandun po kami sa transition, tension, Hagonoy ba o Baliwag ang pipiliin, naisip namin sa Baliwag na lang kasi may SM. Hindi po yung dahilan, kaya namin pinili yung ano. Pinili ho namin dahil yun yung leading ni Lord. Pero pagdating po dito, yung mission, ako po, konsumisyon, walang pagkain, walang pera. Hindi po dahil sa walang binibigay, kundi kadalasan po nagkukulang po talaga. Dahil yun po yung buhay, di ba? Yun po talaga yung hamon. And this is actually a model ng mga missionary. Paul had to do tent making. Everybody say tent making. Kailangan po niya magtrabaho. Kailangan po niya gumawa ng mga tent. Later on, gagamitin po ito ng mga missionary na kailangan nilang sumideline para lang may maipakain sa kanilang pamilya. Meron siyang purpose, pero meron siyang suffering, no? Parang minsan mapapatanong ka, buti pa yung tambay, walang problema. Ang problema lang niya yung kaya long oras ba kakain, no? Pero ang sinasabi po dito ni Apostle Paul, lahat ng pinagdaanan ko na may tension, everybody say tension, none of this hindered and stopped me. Hindi po nagmamayabang si Paul, hindi po niya sinasabi na, ako kasi ito kaya ko ito No, pinakita po ni Apostle Paul that even him, even the great man in the Bible, had to suffer, had to experience shortage, had to bear the burden of conflict, no? Not problems, not poverty, not even persecution. Bakit po? Kasi sinasabi ng Apostle Paul dito po sa Romans chapter 8, because when God's love holds you, life cannot stop you. Amen? Ulitin niya po natin yan. Ready, go. Because when God's love holds you, life cannot stop you. Siguro may time na parang mapapahinto tayo, pero stop over lang dapat yan.
Pero ang purpose ng stopover para magpahinga lang, para magpatuloy uli sa journey. So may tanong po ako sa inyo ngayong umaga na to, no? Musta po tayo? No? Anong storm o bagyo ang kasalukuyan na kinakaharap mo ngayong linggo? Sige nga, tanungin mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung binagyo ba yan o hinangin o nakatanggap ng relief o wala. Walang nakuhang relief, no? Binagyo na nga, wala pang relief. Walang ayuda. Ang realidad sa buhay, madalas, magdadala ang buhay ng mga bagyo ng problema. Kahirapan, pag-uusig. Ngunit, ang pangako ng Panginoon, makakaligtas ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil nakakapit ka sa mas malakas. At sino po yon? Si Jesus at ang kanyang makapangyarihang pag-ibig para sa iyo. Everybody say amen nga po dano. Amen? No, alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay napakamakapangyarihan that even in our worst moment, we can live with courage, confidence, and victory. Kaya nga po, ang paanyaya ni Apostle Pablo ngayong umaga na to ay magtiwala tayo at mabuhay tayo confidently sa pamanang pag-ibig ng Diyos na ito para sa iyo at para sa akin. Nang ibig sabihin po kahit tayo nabubuhay sa uncertainty, kawalang katiyakan, live confidently. No? Alam niyo po, pag bumabangon tayo, pumapasok tayo sa school, no? Nagbibihis po tayo, tinitingnan tayo ng mga tao, lalo ng pamilya natin, no? Parang confident si nanay, no? Pero sa totoo lang, walang pera yan. No? Pagka tayo nag-church, ang forma, no? Pero sa totoo lang, naglakad lang, di ba, no? Pero sinasabi ho dito kasi ang katiyakan po natin, hindi po lamang sa material, kundi yung cross ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. The cross and the resurrection. Kaya ang tiwala natin, hindi sa lakas natin, hindi sa ating sitwasyon at kalagayan, kundi sa tinapos na gawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag ko po dito ay our life's immunity. God's love legacy is our life's immunity. Alam niyo yung sabihin ng immunity, parang Pfizer. No? Ewan ko nga kung umepekto nga ba talaga yon, pero marami pang nagkasakit. Yung iba nga po, nangamatay pa. No? Yes, life's problems are real. Yes, poverty can hurt. Persecution will be painful. And so is God's love. Kung gaano katotoo ang problema, ang kahirapan, ang pag-uusig, abay lalo namang mas totoo ang dakilang pangako ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? And God's love is stronger than every problem, deeper than every lack, greater than every attack. No? Kung minsan, parang si Apostle Paul, no, matindi yung theology natin, matindi yung kapit o alam natin sa Bible, antayin mo pag may problema na, nawawala yung theology minsan. Totoo po ba yun? Pati panalangin, pati yung kumpiyansa. Bakit? Kasi nga po, nakakalimutan natin na mas totoo at mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Sige nga po, palakpakan nga po natin kung naniniwala tayo. Ang ating Panginoong, ang pag-ibig niya ay makapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya ang Romans chapter 8, no, particularly sa book of Romans chapter 8, is considered to be one of the greatest and most important chapters in the entire Bible. Bakit? Bakit po ito, entire Bible? Hindi ko alam, nagkataon ba? Yun yung binasa ni Pastora kanina. Di naman kami nag-usap eh. Romans chapter 8, ito yung naalala lagi natin. No? Alam nyo, nung ako po ibinata pa, nung ako'y nagpapastor, doon po sa Hagonoy, mag-isa lang po ako. And, grabe po mga problemang naranasan ko. No? Hindi man kapanday kay Apostle Paul. Mag-isa, tapos, naalala ko po dati, pagpasok ko sa pastoral house, malabo mata ko, binaba ko yung eyeglass ko. Nakita ko po may electric fan. Gusto ko magpahangin. Nung lalapitan ko na wala akong hawak na eyeglass eh. Nung lapit, sabi ko, ahas yata to eh. Hindi, ahas nga. Hinawakan ko, ay ahas nga, natuklaw ako. Confirmed, no? Natuklaw ako. Natuklaw po ako, kabang-kaba ako. During that time, I was 23 years old ata. Sabi ko, pambihira naman yung legacy ko. Isang buwan pala ako dito, mamamatay na kagad ako, no? Kasi yung likod po ng pastoral house ng Zion Hagonoy ay makakawayan. Hindi ba may mga ahas po talaga. Yung pastoral house ay talagang pwedeng lusutan. So natutulog po ako na may mga medusa po dito sa gilid ko. Talaga, sabi ko, pambihira, natutulog pala ako dito. Sabi ko, parang na-assign na yata ako sa alanganing sitwasyon. Kaya tinakbo ako, nagtawag ako sa mga leaders ng church. Eh, gabi na po iyon.
Tinawagan po namin ng isang member na doktor na nasa Kapitolyo po ngayon, nasa provincial. Binibiro pa ako ng isang member namin doon na ang business po, puninarya, mga kabaong, no? Magkaibigan po sila, si Doc Gray, saka si Ate Ine. Nasa US na po yan, sabi ni Ate Ine. Basta, ano po bang sukat niyo po? Pili lang po kayo dyan. Sabi ko, huwag niyo naman ho kayong gagawin ng gano'n. Sabi niya, napakabata ko pa po, no? Tapos yung isang young people, alam ko po, Pastor, pag ganyan, nauuhaw. Sabi ko, hindi ako nauuhaw. Pero nauuhaw na talaga ako eh. Kabang-kaba talaga ako. Pagkatapos po ay drenawingan ko po yung bahagi na may kagat. Tapos pinakita. May cellphone na rin po nung time na yon. 2006. 2005 o 2006 na. Sabi po ng doktor, sabi niya, of course tawag din po, sabi niya, Pastor, ilang oras na po bago po nangyari yung kagat na yon? Mga mahigit 1.5 oras na. Sabi niya, buhay ka pa rin ba? Opo, ito po. Hindi po yan poisonous, sabi niya. Salamat, sabi ko. Alam niyo po ba, hindi na po ako natulog, nakaupo lang po ako doon sa may pastoral house. Tinitingnan ko, bawat kaluskos para akong pusang sensitive talaga sa kilos. Bakit? Iniisip ko po, katapusan ko na po ito. Na-realize ko, tuwing gabi, dahil sa traumatic experience na yon, alam niyo po ba ang lagi kong binubuklat? Romans chapter 8. Babasahin ko po siya. Nandun pa rin yung kaba. Sino dito yung matatakutin ka, no? Kunting kislot lang, nag-iisip ka na kagad, no? Diba? Lalo na yung mga galing probinsya, kami, Leyte, iniisip mo kagad, may manananggal yata dito. Diba? Ngayon, manananggal na ng mga yero, mga gano'n. Pag binuksan ko po yung Romans chapter 8, may pangamba pa rin, pero ewan ko, nandun kasabay yung kapayapaan. Pwede pa naman magsabay yun, no? May natatakot ka, pero nandun yung kapayapaan ng Panginoon. And yet, sa kabila po ng mga pinagdaanan kong challenges, no, I was able to continue and I had 7 years in a way, blessed 7 years ng pagpapastor doon po sa Sayon Hagonoy. Hanggang ngayon po, pag nahihirapan ako, hindi ko alam kung anong sitwasyon, I always read Romans 8. What is Romans 8 called in Christianity? Number 1, it's the cornerstone of Christian assurance. Ito daw po ang pinakasandalan, pundasyon ng katiyakan ng mananampalataya. Kasi sinum up na po ni Paul yung love ni Lord from Old Testament to New Testament. Number 2, it is considered to be the defense of the Christian faith. Number 3, it is the chapter of eternal security. Nagdududa ka kung mahal ka ni Lord? Nagdududa ka kung save ka ba? Nagkakasala ka? May mga weaknesses ka? Sabi ni Paul, nothing can separate us from the love of God. Number 4, it's considered to be the victory chapter or letter. Isang sulat ng pagtatagumpay. And then number 5, it is considered as the climax of the gospel. Meron akong idadagdag dyan, no? Romans chapter 8, particularly verse 28, is considered to be the soft philo of Christian. Alam niyo yung soft philo? Yung nakakatulog ka. No? Sino ho dito, namimili ka ng unan? No? Yung unan po na walang masyadong laway ng mga katabi mo. Parang tindi ng ito, talagang pantindi ng putok ka, talagang di ka makakatulog, no? Pero pinipili mong unan yun talagang, ano mo tawag sa mga memory pillow, memory foam, no? Sa akin parang malasemento pag hiniga ka. It is considered to be the soft pillow for believers search for peace and ease. So how can we trust God's legacy of mighty love sa buhay po natin? Number 1, 3 bagay po ang binanggit ni Paul na matitinding pinagdaanan niya sa kanyang entire na buhay at ministry. Number 1, life's problem may seem unavoidable, but God's purpose for you is unbreakable. Ang buhay ay punong-puno ng problema at hindi mo ito maiiwasan, pero ang layunin ng Diyos na itinalaga niya sa iyong buhay ay iyong maisa sa katuparan. Binasa po ni Apostle Paul dito yung Romans 8:28. Very famous. Pakibasa. We know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His. Sa Tagalog, alam natin na ang Diyos ay gumagawa at pinaglalakip-lakip niya pareho ang masama at mabuti para sa kabutihan ng mga nagmamahal at sumasampalataya sa Kanya. Bakit po kaya sinabi ni Paul ito, no? At tingnan niyo po, ang una po niyang statement ay, and we know.
And we know, no? And we know. Alam natin. Everybody say, alam natin. This week, may nabasa pa kong isang sign nakalagay. Ang pag-iwas sa iyong mga problema ay magbibigay katiyakan na hahabulin ka rin neto maya-maya. Running from your problems will only ensure that they will catch up to you faster. Sino po dito may iniiwasan kang requirements? Teacher. Ano pa ba? May iniiwasan kang problema, no? Hahanapin ka, no? Sino po dito nakaramdam, nakapansin na ang problema parang gate crasher? Hindi mo inimbitahan, hindi kumakatok. Biglang nagpapakita, bulaga. Di ba, no? Hindi lang po yun. Pumapasok, hindi mo naman wini-welcome. At pag pumasok, sometimes po, parang ang hirap paalisin. Parang buwesita na hindi nakakaramdam, no? Pinag-aralan ko po kung ano po ba ang problema ayon po sa pananaw ni Apostle Paul. Number one, according to Apostle Paul, problem is present. It's part of daily life. Sabi mo nga sa katabi mo, bahagi yan sa buhay. Hindi mo yan may iwasan. Amen? Kung ikaw absent lagi, ang problema, always present yan. Hindi yan nawawala. No? Amen? Number two, ang problema, letter R, totoo yan. Hindi yan multo. It's so real. It will affect you, not just on your emotion, not just on your physical, but even on your spiritual. Totoo po ba yun? It can also affect our relationship. Hindi po ito imaginary na parang sinasabi lang natin, may problema. Kaya po, hindi po magandang sabihin, alam mo, problema na yan, tawanan mo, patay tayo dyan. No? Baka mauyan sa matagal na pagtawa. O di kaya pag sinasabi natin, alam mo, ang problema, wag mo masyadong pansinin yan. Paano hindi papansinin di ba? Naputulan ka na ng kuryente, di mo pa papansinin, no? Number three, problems are so overwhelming at first. Sa una lang, sa una. Problems feels bigger than they are. And sometimes they create fear and confusion. Number four, problems are burdensome. Ayan na, nabubuo na yung salita. They drain our energy and even our peace. Pero ito, according to Apostle Paul, problems are just limited in season. Limitado yan. Di ba? Hindi yan forever. Sabihin mo nga sa katabi mo, problems don't last forever. Ready, go. Problems don't last for... Oo, wala naman po sigurong tao habang buhay niyang dinala yung problema, di ba? Ang problema po ay may paraan para, second to the last, to educate us. Because problems are a good teacher. Good teacher. At panghuli, according to Apostle Paul, problems are meaningful. They can cause growth, maturity, and bring purpose sa ating buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang masasayang. Walang masasayang. No? Tingnan niyo po sa Apostle Paul, no? Dala-dala, bit-bit pa rin niya yung bakas ng mga problemang pinagdaanan niya. Kaya nga po, lalo siyang naging matatag sa ating Panginoon. So, ang mga Christian, paano ho ba natin hinaharap ang problema? Alam niyo po ba, ang mga lion, pag may problema, sinasalubong. Ang mga unggoy, huwag mong tingnan yung katabi mo, ang mga unggoy, tumatakas, umaakyat, naglalambitin. Ang mga ostrich, anong ginagawa ng mga ostrich pag may problema? Naalala nyo? Ilulubog nila yung ulo nila sa hinukayan nilang lupa. Ilulubog nila yung ulo nila. Bakit? Para daw magtago. Wala silang kaalam-alam na mas maliit yung ulo nila kumpara sa katawan nila, kitang-kita pa rin sila. No? Sometimes ganun po, hindi po yun joke ha. Totoo po, ganun talaga ang paraan, mala ostrich style ng pagharap ng problema. So how do Christians deal and face problems? Number one, avoidance. Umiiwas. Tatakasan. Narinig ko na to, no? Ako po ay batang pastor. No? Pastor, saka na lang po ako mag-church pag ayos na po yung problema ko. Nakarinig na po ba yung gano'n? Di ba? Saka na lang pagka naayos na. No? Maniwala ka, di maayos yan. Lalo pag lalayo ka pa kay Lord. No? So, avoidance. Sino dito may kakilala kang avoidance? Number two, ambivalent. Ambivalent po ay parang hindi sigurado, impulsive, no? Parang tsa-tsa, no? Parang aabante, aatras. Aabante, aatras. Yan naman po ay si Apostle Peter, no? Mananampalataya, magdududa. Magkukumit, magkukwit. Yung mga tipong ganyan, no? Pero, ang pinaka-the best way po sana, ay sana po, we learn to accept problems. Just like Apostle Paul.
Sabihin mo nga sa katabi mo, lalo na kung katabi mo yung asawa mo, sabihin mo sa kanya, tanggapin mo ako. I'm your greatest problem. But at the same time, the sweetest. Di ba? No, totoo po ba yun? Parang walang nag-agree. Okay. Okay. Hindi po dinismiss ni Apostle Paul ang problems, ang pain. Kasi kung dinismiss niya, wala sana yung Romans 8 eh. Tama? Sinabi niya, inamin niya. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, aminin mo, may problema ka. Kasi pag hindi natin inaamin, no, alam niyo ginagawa ng Pilipino, pag may problema, mamamasyal, papapicture na ngiti. Di ba? Kakain ng masarap. Pero pag uwi, may problema pa rin eh. Hindi nawawala yung problema eh. Hindi ho baka mas maganda kung bago ka mamasyal, kumain ng masarap o di kayo magpa-picture, aminin mo muna may problema ka. Because ang ginawa ni Apostle Paul, he recognized the problems and faced them with faith and purpose coming from the Lord. Kahit ang mga pinakamadakilat at pinakahangaang mga mananampalataya sa Biblia ay nakaharap ng matitinding problema. Basahin po natin kung paano po naintindihan ni Pablo ang problema. Romans chapter 8:28. Pakita natin yan. No? Alam nating sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Now, yung totoo po, sino ho dito, nabasa mo na yung Romans 8:28? Pakitaas lang po ng kamay. Nabasa mo na. Okay. Ngayon, nabasa ko na po, Pastor. Hindi yung dati pa po. Sino ho dito, nabasa mo na yung Romans 8:28? Okay. Sino dito, alam mo yung Romans 8:28 kahit hindi mo nababasa? Memorize mo siya. Sino dito? Sino po dito, narinig mo na yung Romans 8:28? Taas kamay. Sino ho dito, kahit anong sabihin ko, walang gagawin po? Wala lang talaga siyang reaksyon. No? Bago mo i-claim yung Romans 8:28, siguro maganda maintindihan natin. Himay-himayin natin yung salitang end. Everybody say end. End. No? Bago yung end we know. No? Yung salitang end ay galing po sa naunang talata. Tungkol po sa pagmamahal ng Diyos na ang kanyang spirito ay ibinigay at pinagkaloob sa atin na tinutulungan po tayo sa ating mga kahinaan. Sabagat ang kahinaan na ito ang nagdadala ng mga matitindi at malalaking problema sa ating mga buhay. Yun po yung connection ng salitang end. It connects to the previous verse. Yung salitang we know, everybody say we know. Sinasabi ho dito na sa kabila ng ating mga kahinaan na ito at sa realidad ng problema, alam natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos po sa atin. Sino po dito, thankful ka kahit alam ni Lord na may kahinaan ka, alam ni Lord may kapalpakan ka, alam ni Lord na may mga hindi ka nagagawa, ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo ay tuloy-tuloy pa rin. Say amen po, no? Amen. Yung salitang that in all things, ang ibig pong sabihin yan, everybody say in all things. Pareho yung good, bad, pareho yung trials at saka sa blessings ay bahagi at kasama sa malalaking plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Now, hindi rin po sinasabi dito that in all things, na ang mga pangit na nangyayari sa problema natin, kagaya ng karamdaman, sakit, kawalan, trahedya, ay good. It doesn't says that all things are good in themselves. Rather, it says that despite that all things happens to you, even though they are not good, God works through all these things. Kumikilos po siya. So dito na po yung salitang God works. Everybody say God works. Ang ginamit na salita dito ay synergy. Alam niyo, ibig sabihin ng synergy? The capacity and the ability to work together. No? To work together. Nang ibig sabihin po, pangit at mabuti, masama o pagpapala, pinaglalakip-lakip ng Diyos sa isang salitang sinerhiya so that it could perform, function, and work together. And all these things, the good and the bad, cooperates with God's voice. Na pag nagsalita ang Diyos, sumusunod kahit yung mga pangit na karanasan at mabubuting karanasan para bumuo po ng isang maganda at pinagpalang layunin sa ating mga buhay. Ano daw po yung bubuhin for the good? The good here refers to spiritual maturity, growth, blessings, and alignment to His will. No? Isn't it true na ang pinakamatinding pagpapala po sa ating mga panalangin at karanasan sa buhay, hello, hindi po yung answered prayer, kundi ano ang nagawa ng problemang ito sa ating karakter, sa ating puso. Totoo po ba yun, no?
na sometimes nagpipray tayo ng healing, nagpipray tayo ng blessing, pero along the way, habang di pa dumarating yung hinihingi natin o hindi man nangyari o dumating na yon, ang matinding pinagpapasalamat natin, anong nagawa ng pag-aantay na yon? Ito yung tinutukoy po dito, no? And yung salitang of those who love Him refers to the condition for the promise. You know, these verses are not for everyone. You cannot just claim this verse na sasabihin mo, para sa akin yan eh. Ang tanong po ni Apostle Paul dito, kasama ka ba sa kagaya namin na sa kabila ng mga matitinding problema, pinipili mo pa rin mahalin ng Panginoon? Then this verse is for you to claim. Taas nga pong kamay dito yung mahal pa rin si Lord kahit nasasaktan, kahit nahihirapan. Di ba? Sige nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang sabi niya, we have been called. Ang ibig sabihin po, mas greater, mas bigger pa dun sa hinihiling mo according to His purpose. May layunin ng ating Diyos, no? Si Dr. David Jeremiah, sinabi po niya ito, no? That the book of Romans tells us that God works all things together for His glory. There is a synergistic effect. And when God gets involved in our lives, He takes the good and the bad, the mistakes and all the things we do right, and sa kanyang makapangyarihan, karunungan, He mixes it all, parang cook, no? And He puts it together in His plan, and according to the scripture, sabay-sabay natin basahin, He makes all things beautiful. He is the sovereign God, no? Ang illustration na madalas kong gamitin dito ay yung pagluluto. Sino ho dito marunong magluto kahit paano po, no? Higit pa sa noodles, higit pa po sa mag-init ng tubig, maglaga ng itlog, no? Yung marunong talaga magluto. Ako, paborito ko po, sinigang. Sino ho dito masarap magluto ng sinigang? Ay, grabe, no? Yung talagang sabaw pa lang, talagang ulam na, no? Ano po ang nagpapasarap sa sinigang? Sabi nila, yung sangkap. No? Ano po bang sangkap ng sinigang? No? Gabi, ano pa? Kangkong, ano pa? Okra, grabe talaga, no? Mga pagkain, ano pa? Kamatis, ano pa? Talong, ay grabe, mamahalin ang sinigang version nyo. Ano pa? Ano pa? Ano pang sangkap? Yung baboy, di ba? Anong bahagi sa baboy ang masarap na isigang? Lempo o yung bahagi po na mabuto, no? Kasi sumusuot yung ano, di ba? Yung linamnam. Ano pa? Magic sarap. Di kayo gumagamit ng magic sarap? Kasi delikado, no? Ano na lang? Betsin na lang. Tuduhin ng betsin, no? Ano pa ginagamit nyo sa sinigang? Ay, grabe. Social kayo. Kami asin lang po sis, di ba? Sabi nila, ang nagpapasarap sa sinigang, yung mga sangkap. Subukan mo yung mga sangkap na yun, kainin mo isa-isa. Masarap po ba? Kainin mo yung Nor Cube, sis. Tapos sabihin mo, ito yung sinigang. Hindi sinigang yan. Kainin mo yung karneng dinaluto. Sabihin mo, ito yung sinigang, di ba? Cannibal ka nun, di ba? Pero nagiging sinigang yung sinigang pag pinagsasama-sama, pareho yung mapapait, maalat, matamis, malansa. Therefore, ang nagpapasarap sa sinigang, hindi yung sangkap, kundi yung katalinuhan, kahusayan ng nagluluto. Ang Diyos ang nagluluto sa bawat sangkap na hindi natin gusto at nais sa ating buhay. Sa kanyang mabuting puso at kaparaanan, lahat yung pinaglalakip-lakip niya. At sa dulo, pag tinikman po natin at naranasan natin, mapapaisip tayo at masasabi natin, si Lord lang pwedeng makagawa nito. Truly, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. No? Feeling mo ba may time sa buhay mo para kang kangkong na hinihiwa-hiwa ng Panginoon? Feeling mo parang dinidikdik ka ng Diyos? Feeling mo parang niluluto, pinakukuluan ka ng Panginoon? Maybe it's because God is working great things sa buhay mo na hindi mo pa nakikita. With these truths in mind, therefore, God is not just merely reacting into your life. He is actually orchestrating your life. Sa Tagalog, sa lahat ng ito, tandaan, ang Diyos ay hindi lamang nakamasid o nakikiayon sa mga nangyayari sa iyong buhay. Ang totoo niyan, siya ang may hawak ng plano. Siya ang nag-aayos ng bawat detalye. At siya ang ayan, nakita niyo, nandyan yung okra, nag-o-orchestra ng iyong buong, alam niyo po yung orchestra, di ba? Siya yung nagmamando. Siya yung nagtitimon.
Siya po ang naguudyok, naguutos at nagpapatunog, nagpapakilos, nagpapapangyari sa iyong buhay. Hindi po ang tao, hindi ang gobyerno, hindi yung tinuturing ng ating makapangyarihan, na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan at pagkabigo, alam natin, sabi ni Paul, merong Diyos na mas makapangyarihan at in control sa mga nangyayari sa ating buhay. Dahil po dyan, gawin natin personal. Dahil dyan, knowing that God orchestrate our life, every pain has a purpose. Every delays have a design. And even suffering has shaping sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba doon? No? Palakpakan niya po natin ang ating Lord. Amen! So, merong dahilan yung sinabihan ka. It didn't happen random. Meron pong time na naiwan ka, hindi po nangyari yon, na nangyari lang yon basta-basta. Pinapahintulutan po ng Lord yan. Ano pong reason? Tingnan natin yung verse 29. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya. Everybody say, pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Ano po ibig sabihin ng salitang maging katulad ng Kanyang anak? God's purpose for you and me is not just comfort but character transformation. God wants us to be transformed into His likeness. Gusto ng Diyos maging kagaya tayo ni Kristo. Paano ho ba si Kristo? Ano po ba yung pinagdaanan ni Kristo? Suffering. Pero not just suffering, purposeful suffering. So kanina, ginamit natin yung illustration ng pagluluto. Punta naman po tayo sa paghahalaman. Sino naman po dito yung mga anong tawag doon? Plantito, plantita. Parang nakalimutan na natin yung term na yun. Yung mga magagaling maghalaman, malalaman mo pag magagaling maghalaman. May gloves pa yan, di ba? May gloves. Tapos yung meron po siyang cup na parang pang beach. Tapos may apron pa yan. Talagang pipitas lang pala ng sili sa kapitbahay. Naka-apron pa. Magnanakaw lang ba? Hindi. Ang magagaling po na maghahalaman, pag nakita po nilang yumayabong po yung mga bulaklak o mga tanim, gagamit po sila ngayon ng kunting, ang tawag dito ay pruning. Everybody say pruning. Alam niyo yung pruning? Ang cutting kasi, talagang meron pong bahagi na lanta na, kaya puputulin, tatanggalin. Cutting yun eh. Pero pag pruning, ito ho yung namumunga naman, pero bakit pinuputulan? Di ba? Pag talagang may mali po tayo, minsan tanggap natin, sige lang Lord, disiplinahin mo ako, tinatanggap ko yung pagtutuwid mo. Sino po dito, ganun ang puso mo? Say amen. Alam mo naman, may mali talaga tayo, di ba? Mapapahiya tayo, mahahumble tayo. Pero yung alam mong sumusunod ka naman kay Lord in all your capacity. I mean, hindi man pagmamayabang, pero pinipilit mong sumunod talaga kay Lord. Nag-church ka, sumusunod ka, di ba? Pero bakit meron pa rin unanswered prayer? May napuputol pa rin bahagi sa'yo. Ang tawag doon ay pruning. Ang problema, nagtatanong ka, habang pinuprune ka ni Lord, pruning, napapraning ka ngayon. No? Ano nangyari? Ano nangyari, di ba? Sino ho dito napapraning ka? Pero, imagine nyo po, si Lord yung gardener. Pinuputulan ka ng Panginoon. At habang pinuputulan ka ng Diyos, sasabihin ni Lord, alam mo anak, oo nga, pogi nga ito. Oo nga, gusto mo to, pero anak, kitang-kita ko, iiyakin ka na ito. Puputulin. Lord, wag po. Pogi siya eh. Di ba? Anak, sa church, maraming mga mababait. No? Pero Lord, maraming mababait dito. Walang pogi eh. Di ba? Puputulin ni Lord. Example lang, trabaho. Favor, breakthrough. Puputulin niya. No? At kung makakapagsalita na yung halaman, ano po sasabihin ng halaman pinuputol? Bakit niyo po ginagawa sa akin to, Lord? Okay naman ako. Was there ever a time that you questioned God and you asked, Lord, bakit po? At kung ganun po yung senaryo, dialogue po natin kay Lord. No? Sasabihin ng Panginoon, anak, hindi ko ma-explain sa'yo, pero pagdating ng time, mamumukadkad ka. Higit pa ang mangyayari sa'yo. Magiging maganda ka at magiging mamunga ka. Yan ang pruning na ibibigay ng Diyos para sa iyo. Because God never wastes pain. He never wastes wound. Your life is not random. Your suffering is not meaningless. Your future is not uncertain. Amen? Ano pong difference maker? Stop asking, why Lord? Huwag kang magtanong, Lord, bakit ako? Bakit ako? No.
mas mabuti po na itanong natin yung tanong. Pakibasa ng sabay-sabay. Panginoon, ano po ang binabago at hinuhubog mo sa aking puso at pagkatao? Sige nga po, kahit mahirap, if you believe na God has a purpose, our purpose is unbreakable, pumalakpak nga po at sumigaw ng malakas na amen. 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 Mangyayari pa rin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Pangalawa, life's poverty may seem unbearable, but God's provision for you is unstoppable. Ganda, no? May mga panahon, ang kahirapan, parang hirap ng pasanin, no? Talagang pahirap ng pahirap, patindi ng patindi, no? But God's provision for you is unstoppable. Hindi po mapipigilan. Romans 8:31-32. Pakibasa nga po ng mga kabataan. Ready, go. What then shall we? In response to these things, if God is for us, He who did not spare His own Son, but gave Him up for all of us, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Sabi ho dito, ang Diyos na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin, hindi rin niya ipagkakait na ipagkaloob o ibigay ang mga bagay na pawang material lamang. Taas nga pong kamay dito yung alam mong may pangangailangan ka. Sige nga po, patingin nga po ng kamay na may mga pangangailangan. Yung mga laging may pangangailangan, no? Laging kumakalabit. Yung pag nagte-text na, ate left the group, no? Chat. Kuya, no? Nakabasa na ho ba kayo sa Facebook ng Life's Update? Sino ho dito nakabasa na sa Life's Update, no? Nandun yung nakakuha ng barya sa may gilid, tapos kinikis-kis. Alam mo yung hinuhugasan, no? Sayang din to, no? Question, what is your life update today? Sige nga, tanungin mo yung katabi mo. Kumusta yung life update mo? Barely surviving, pastor. Kailan po yan? Maganda pong aminin natin, no? Pero alam nyo, poverty is not just financial. Poverty could also be emotional. Maring may pera ka, pero pagdating sa emosyon, purdoy ka. Diba? Poverty is not just emotional or financial. It could also be relational or spiritual. No? And sometimes, whatever poverty meron po tayo, we feel like we don't have enough strength, enough help, or enough resources to overcome. Naramdaman nyo na po ba yun? Parang, Lord, wala na ata akong mabibenta dito. Parang nabenta ko na, no? Parang naisanla ko na, naialok ko na, natanong ko na, binalibag, o binaliktad ko na po, pati yung tiles namin, wala po talaga. Pero ang sinasabi po ni Paul dito, when you feel, hello, you don't have enough strength, you don't have enough help, you don't have enough resources, sabi ni Paul, what is he saying in this verse? Come on, look into this verse. Look at the cross. Look what happened. There has been a divine exchange. May pagpapalit o may palitang nangyari. Kinuha ng Diyos ang ating karukhaan, ibinigay niya ang kanyang kayamanan. Kinuha ng Diyos ang ating kasalanan, ibinigay niya ang kanyang kabanalan sa ating buhay. Nagkaroon po ng divine exchange sa krus. Kaya nga po ang tawag natin dito, the legacy of God's love, na kailangan natin pagbulay-bulayan. If God already gave you Jesus, surely He will not withhold what you truly need sa buhay. Kung binigay na niya yung pinaka-the best, abay, pag-isipan po natin, hindi pa niya ibibigay yung mga list lang sa bahagi sa buhay po natin. I mean, maring list lang po sa tingin natin, pero maring mahalaga po yan, pero sa tingin ni Lord, anak, binigay ko na yung pinaka-the best. Amen? So ano pong sinasabi ni Paul po dito sa verse? Sino pong nakakasunod sa akin? Say amen. That the cross settles any doubt and any questions about God's love. Now, to think, this book has been written 2,000 years ago. Ito yung time na wala pang social media, wala pang mga challenges dito, wala pang mga matitinding bayarin, no? Pero during that time, inassure na po tayo ng ating Panginoon through Apostle Paul na kung may pagdududa ka, balik ka lang uli sa krus at tingnan mo uli. Kasi sa krus, doon sinagot at tinultukan ng Diyos ang lahat ng tanong at pagdududa patungkol sa kanyang pagmamahal. I mean,
Kung titingnan mo, no, kung binigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, meron pa ba siyang hindi kayang ibigay? Amen? Totoo po ba yan, mga kapatid? Naalala po ba natin yung nangyari kay Elijah? Prophet Elijah, propeta. Pinapunta po siya sa isang lugar, nagkaroon ng tagutong famine. Pinapunta po siya sa isang lugar na kung saan meron pong brooks or little river, no, sapa. So hanggang nandun po siya, ay umiinom po siya sa sapa na yun. Hanggang dumating yung time, the river dried up. Naubos po yung tubig, natuyo yung tubig. Kaya ang sabi ng Panginoon, alis ka naman, punta ka naman po doon. Pinadalhan po siya ng Lord ng mga uwak na may dala-dala pong mga karne at tinapay. Sabi nila, ang karne at tinapay during that time of famine ay pwedeng magmula lamang sa palasyo ng kanilang kaaway. Even the enemies God will use to bless you, to support you. At nung dumating yung time na huminto na po ang pagpo-provide ng mga uwak, kinailangan po niyang maglakad papunta po sa Sarepta, isang delikadong lugar, hostile. Ito yung teritoryo ni Reyna Jezebel na kalaban po ng Diyos. Nakatagpo po niya doon yung isang balo at nag-provide po ng pagkain para sa kanya. At alam niyo po, ano po ang kaparaanan ng pagpo-provide ng pagkain ng balong ito? Mahirap po ito eh. Of all the people na kakausapin ni Lord, ang kinausap po niya, yung mahirap pa, which makes us think na sometimes when God challenges people to be a blessing to others, hindi yung mayayaman. Hindi kahit yung walang-wala kapos, pero may pusong handang sumunod sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, alam nyo, sila lang makakagawa niyan kasi may pera siya, pero ako hindi. No! Of all the people na gagamitin ni Lord, sino pong ginamit niya? Yung widow. Now, but that's not my point. My point is this. Hello, nakikinig pa rin po ba tayo? God's provision will always find you no matter your circumstances, no matter your location, no matter your struggle. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang kakulangan mo, hahanapin ka lagi at susundan ka ng provision ng ating Diyos. Sino ho dito nag-o-order ka sa Shopee, Lazada? Meron po ba dito yung ano ka na, suki ka na ng Shopee, no? Sasabihin niya, sir, initcha ko na po. Initcha ko na po yung rep nyo doon sa may pader. Ako po, di nasira po, no? Sir, iniwan ko na po dito. Gcash nyo na lang, di ba? Ano pa ba? Ano pa sasabihin, no? Kami po ay suki po sa Shopee, no? One time, meron akong in-order para kay Pastora. May pang-conception pala talaga sila. Naka-assign po sila, no? Hindi po dumating kasi hindi ko natanggap kasi nung yesterday hindi ko nakuha, nasa Manila ako. Kaya pumunta po kami doon sa pinaka-shop. No, naku po, ang lawak pala doon. Lawak, no. Pero ang dali lang malocate kasi by area. By area. Tapos by name, hanapin nila. Tapos nung binanggit po, kanina po ito, alam nyo, imbis na akong pangalan ko ang sabihin, ay kay Babson. Si Babson kasi suki po ito ng Shopee. Si Babson ba to? Babson, yun, alam ko na yan. Na-locate. Last week po, meron akong in-order para kay Jehaya, no? Hindi ko naabutan kasi doon dapat sa bahay, dito kami. Alam niyo yung time na yun, no? Sir, hindi na po makakapunta doon. Blah, blah, blah. Dadalhin na po niya sa Shopee Hub, no? Alam niyo, inantay pa rin po ako. Sabi na, sir, hindi po pwedeng babalik pa po namin to. Puntahan niyo na lang ba ako, sir? Aantayin ko po kayo. Grabe po, no? Na-realize ko na God's provision will find you no matter what. It will wait for you. You may not know how it travels or how it will be delivered, but surely it will arrive in your door. God's provision will work and will come into your life right now. Kung paano ang problema, may paraan para hanapin ka. Ang provision ni Lord ay may paraan para katagpuin ang pinagdadaanan mo. Amen? So let's declare. Sabay-sabay. Poverty may seem unbearable, but God's provision is unstoppable. No? Binigyan ka ng tatay mo o ng nanay mo ng motor. Nanghihingi ka ng gasolina. Ayoko nga bigyan ka ng gasolina. Gagawin po ba niya yun? Nabigyan ka nga ng motor di ba? Gasolina pa kaya. Di ba? Binigyan ka ng bahay, kung mayaman po. Yung susi po, ayoko ibigay yung susi. Bahay lang yan. Tingnan mo lang anak. Di ba?
Ganda, di ba? No? Paano po makakapasok eh? Bahala ka, di ko ibibigay sa yung susi. Hindi pa niya ibibigay yung susi sa'yo. I mean, a simple illustration only, mga kapatid. If God, the Father, gave up His only Son, will He deny daily grace and daily needs to His sons and daughters? Amen? But of course, ang pangako ng Panginoon at ang pangarap niya sa ating mga buhay, hindi lagi yung gusto natin, kundi yung kailangan natin ipagkakaloob niya sa atin. Basahin natin tong Psalms 37 verse 25, sabay-sabay. I have been young, and now I am old, and in all my years I have never seen the Lord forsake a man who loves Him, nor have I seen the children of the godly go hungry. Sabi ni David, ako'y naging bata, ngayon ako'y matanda na. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita na ang mga anak ng Diyos ay pinabayaan niya o pinaggutom niya. Kung ikaw po ay nakatikim, nakaranas at binusog ng pagpapala at probisyon ng ating Panginoon, sumigaw po ng malakas na Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Lord. Minsan nga po sobra pa, di ba? According to Timothy Keller, the real way to know how much you love somebody is how much you are willing to give. There you go. Gusto mong malaman kung gaano ka kamahal ng Diyos? Ang pagmamahal ng Diyos nagbibigay at nagbigay. Ang binigay niya yung pinaka-the best, ang ating Panginoon. So therefore, the cross is not just God's love on display, it is God's provision in action, meeting our daily need today and forever. Alam nyo, ang church natin ay isang buhay na patotoo na tayo po'y kailanman hindi po pinagkukulang ng ating Panginoon. Tanungin mo nga yung sarili mo, no? Magkano ang laman ng bulsa mo? Kung ako po, tanungin nyo ka, magkano laman ng bulsa ko? Piso. Piso na lang po. Ito na lang po, no? Pero hindi piso. Dagdagan natin. I have 1 peso in my pocket and all the promises of God. Piso lang yan, pero kasabay dyan lahat ng mga pangako ng ating Panginoon sa ating buhay. Palagay ko sa inyo, higit pa sa piso, no? Benching ko. Pangatlo at panghuli, life's persecution may seem unpredictable, but God's promises for you are unshakable. Grabe, no? Ngayon, hindi masyado, pero papalapit na tayo ng papalapit sa end times, sa dulo ng mundo. Ang dami pong mga nangyaring hindi natin ina-expect na mangyayari. Kasabay po dyan yung paligid, nasisira po ang kalikasan, may mga bagyo, lindol. Nandyan din po, nagbabago po ang ugali ng mga tao, nagiging makasarili, mapanakit, ang kultura ay bastos. Nandyan din po yung persecution ng mga mananampalataya. Mababash ka, no? Sa ibang lugar, ay talagang ikukulong, papatayin ka. Pero ano pong sabi ni Apostle Paul? This is when he was imprisoned. Sabi niya, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, was raised to life. And then sabi niya, as it is written, for all your sake, we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No. Pero sabi niya, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither life nor death, angels nor demons, nor present or future can separate us from the love of Christ, our Lord Jesus. No? Sa ibang komunista na mga bansa, nababasa naman natin, no? Sabi nga ni Ate Christine, pag pray mo mga persecuted churches, sometimes pag hindi ka mindful sa mga pinopost ni Ate Christine, hindi mo binasa talaga, you would just think na this is just an ordinary post, no? But, you know, pag binasa mo ng maigi, every prayer items on that list matters to those who needs it. Kala mo lang, parang inulit lang ni Christine, pero Ate Christine has a creative way to remind us that please pray for these people, no? Ako, sino dito, ikaw ay blessed na may mga ganyan pong ministry sa church natin, may nagpipray po sa atin. Hanggat hindi ka nagkakasakit, di dumadaan ang pamilya mo sa kahirapan, katindihan, these items will never matter to you. Pero pag dumaan ka na, titingnan mo talaga maigi, pagpipray mo isa-isa. And I'm giving myself a discipline na ganun ang pagbasa ko. I will not treat it as just an ordinary
group chat or parang list of prayers to be prayed for. No? Sa ibang bansa, at totoo po pala ito, no? Kahit yung mga bata o baby na may magulang na Christian, pwede na rin kasuhan or even just having a Bible. Delikado na. Ngayon po, ang na-experience po natin, mockery, discrimination, because of our religion, because of our faith, judgment, at kung minsan po tayo po ay nagiging tampulan ng katatawanan dahil po sa ating paniniwala. Simply because we are passionate and in love with Jesus. Wala silang maibang puna, kundi ang pananampalataya at pagmamahal natin sa ating Diyos. Si Pablo mismo ay sinaktan, kinulong, nilatigo, and yet sinabi niya, in all of these things, nothing can separate us from the love of God. Ang sinasabi po ni Paul dito ay, God's love is stronger than persecution. God's love is stronger still in all that this happening po sa ating buhay. Sino ho dito, nakakaramdam ka ng unfair treatment sa workplace mo sa school because of your faith? Meron po ba dito? Meron. Sa family, yung minsan parang hindi nila accepted yung pananampalatayang pinili mo. As if gumawa ka ng isang desisyon na parang worse. No? Pero sinasabi ni Paul po dito na ang persecution may seem unavoidable, but God's love, sabay-sabay po tayo, ready go. But God's love is unstoppable. Unstoppable nga ba? God's love is unshakable. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are unshakable. Unshakable. God's love is unbreakable, unstoppable, unshakable. At alam niyo po, the faith that cannot be shaken is the faith that has been shaken. Ang pananampalatayang di matitinag ay pananampalatayang dumaan sa matinding pagsubok. Sinubukang tinagin pero hindi talaga matitinag. Ngayong linggo na to, may challenge po ko sa inyo. Trust God's promise, depend on His provision, and stand on His promises because nothing you face is stronger than the love of God that holds you. Remember that illustration kanina, no? Hindi ikaw ang humahawak kay Lord, si Lord ang humahawak sa iyo all the time. Kaya pala, no? Amen? Problem, poverty, and persecution are realities, but God's love's legacy is our immunity. Amen? With Jesus by our side, you don't just survive life's problem. You don't just endure life's poverty. You don't just withstand persecution. You are more than a conqueror. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Yan, pati si Ilyana, pumalakpak na. Thank you, Ilyana. Ha? Gusto ko pong ipakita yung picture na to. Tingnan nga natin yung picture na to. Si Alex Honnold. Sikat po siya ngayon sa social media. Sa Netflix, meron pong isang documentary na ang pamagat po yung Free Solo. Napanood nyo na po ba? Nakita nyo na, no? Si Alex Honnold po kasi is the only person who conquered El Capitan. Isang bundok na bahagi po sa Yosemite Park, no? That stands 3,000 feet. Naakyat po niya ito, free solo, which means wala pong safety harness, wala pong tali, walang net sa ilalim, all by himself. Para maintindihan po natin kung gaano kadelikado yung bundok na inakyat niyang ito. Ang sabi po ni Tommy Caldwell, yung naunang na-conquer o naakyat, yung El Capitan, pero may rope. At nagawa po niya ito 17 hours. Pero si Alex Honnold po, nagawa niya lamang po niya ito ng 3 hours with no harness, with no ropes or safety net, no. Ang sabi niya, kung tatanungin niyo ko kung anong pakiramdam ng pag-akyat at aakyatin ni Alex Honnold na El Capitan na bundok, it's like competing in an Olympics na kailangan mong manalo ng gold or pwede kang matalo. But the difference is, sa El Capitan, pag natalo ka, you will die.
hindi lang sa hindi mo makukuha yung gold, you will die. Why? Kasi nga, pag nakabitaw si Alex Honnold, mamamatay siya. So I watch his talk sa TED Talk, and then isang bahagi po, no, part po sa documentary po ng Netflix, sabi po ng mga kasamahan niya, they documented yung kanyang pag-akyat. Alam niyo po ba, kailangan pa po itong ipasa sa ethics committee, no, kung ethical po ba na i-video ang kanyang pag-akyat knowing na wala siyang safety harness. Is it ethical? Tama bang panoorin at tama bang i-video ang isang delikadong stunt o pag-akyat, attempt to climb the mountain, paano kung mahuhulog siya? And you know, ang mga kaibigan po ang pinili niya, yung circle of friends po niyang pinili po niya na magdodocument po doon. Some of them are expert climber and hiker, pero sabi nila, nalulula pa rin kami. Pero during that time na may mga slope na delikado, like for example, Alex Honnold should perform a karate kick. Karate kick is, ito po yung part niya, walang harness, no? So ito yung part ng bato na kailangan niyang lumipat po doon, kailangan niyang tumadyak ng ganon para pumunta doon. So hindi po yung kagaya kay Tom Cruise na tumalon. Ting, 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 ting. That's mission impossible. No? Posible talaga. Hindi talaga mangyayari. So, yung mga slope na delikado, sabi nila, it will be just drone and a camera because a trauma will be bare ay dadalhin ng isang friend pag nakita niyang sa mismong pag-shoot niya, nahulog si Alex. So iniwasan po nila na yung mga delikadong slope, mahulog po siya. Now, you may say, Alex Honnold is an extraordinary climber. Matindi po talaga to. You know, ang tanay niya, ordinary farm boy lang po siya. Teacher ang nanay niya, tatay niya farmer. Pero how in the world na nakabuo po ng isa? Talagang siya lang po ang nakaakyat pa lang po ngayon. No? Tingnan natin yung next slide. Ang comparison po kung gaano kataas ito po yung Eiffel Tower. Ano po ito? Empire State Building. Dito ho kumanta si New York. Di ba na? Diyan, sa taas, no? Ito, ano po ito? Saan ba yun? Sa Dubai ba yun? Oo. So, ito ho yung El Capitan. Ito yung El Capitan. No? Hindi po niya ito inakyat ng isang beses lang. Now, let's look at the next, ayon sa documentary, ang ginawa po niya, mula po dito sa baba, he attempted climbing it with rope, of course. Pinag-aralan niya maigi sa bahagi na to sa Hollow Flake 10 times. Inulit-ulit niyang daanan yon. 10 times dito sa Monster of Wheat, no? Pero dito sa pinakadelikado, ito yung enduro corner. Ito yung kailangan niya mag-karate kick, no? Or something like that, o delikado, no? 40 times po niyang pre-practice yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan ni Alex Honnold makahawak at kailangan niyang tandaan spot yung safe rock na hindi po talaga matitibag. Safe foothold putting na pag inapakan po na kanyang specialized shoes, sigurado pong makakaapak siya at hindi siya mahuhulog. Kailangan niyang carefully tandaan yung part na yon so that he can master yung route na kanyang dadaanan. And he just did it with no rope and safety net for 3 hours lang. Yun naman pala, no? Pre-practice naman pala niya 40 times. But even then, no, mahirap pa rin. Sino ho dito, pre-practice mo, kakayanin mo pa rin ba? Mahirap pa rin, di ba? Okay. So, ano pong point mo, Pastor? Maraming documentaries at mga expert ang nagkwento kung gaano ka delikado ang rope na to, kung gaano katindi yung rope na to, yung trail na to, yung bundok na to, kung gaano ho ito ka-achievable. Sabi nila, alam mo, achievable yan, kayang gawin yan. Pero marami lang silang sinabi tungkol po sa bundok na to, hindi naman nila inakyat. Hindi naman nila inakyat, no? Therefore, only Alex Honnold could say that mountain is conquerable because he did it. Siya yung umakyat eh. Hinawakan niya, in-spot niya yung mga safe na mga bahagi ng bato. Pero kahit ilagay mo pa yung safe na bahagi ng bato, paano kung nabura? Pinamiliarize talaga niya, no? So, ano pong lesson dito? Tingnan natin yung susunod, no? Keep trusting God. He is always in control, no? Hold on to God's promises every day. Familiar na tayo eh.
Bahagi na natin to eh. Okay. Last question. Sino ang mas magaling sa theology? Sino mas mahusay sa pagpapaliwanag sa Bible? Sino po yung expert when it comes to Christianity? Some of us would say, ang expert po yung mga theologian, yung mga nagbasa ng libro, yung mga nag-aral. No. Sabi ni Paul, ang expert yung naranasan niya at na-conquer niya ang mga challenges. You and I are the expert. Why? Because we're not just merely an outsider, we are an insider. Tuwing nakakaranas ka ng mga kabiguan, pagkabagsak, karamdaman, you are actually living in a lived experience. Worth noting, worth trusting sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa Romans 8:37, you are more than a conqueror. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Sabi mo, kapatid, sa mga pinagdaanan mo, you are more than a conqueror. Ikaw ang higit na mas nakakaunawa ng theology ng Bible. Bakit? Hindi mo lang ito natutunan, narinig, nabasa, naranasan mo mismo kung gaano ito katotoo sa ating buhay. Nahawakan mo, naapakan mo. Tayo nga po tumayo para sa isang panalangin. When God declares it is your season, nothing can cancel it. No human opposition, no demonic scheme, no generational curse, no fear, no past failure. What God has ordained, He Himself will bring to pass. Let's close our eyes for prayer now. Ano po ang response natin sa talatang ito, sa pag-aaral na ito ngayong umaga na ito? No? Kung ikaw ay nakakaranas ng kahirapan, kakulangan, kung ikaw ay nakakaranas ng matinding pagsubok o problema na hindi mo maintindihan, pruning stage of your Christian life, kung ikaw ay nakakaranas ng pag-uusig, raise your hand higher sa ating Panginoon. Kung ikaw po ay may pinagdadaanan, always remember this, no? Na hindi yung kapit mo, kundi yung kapit ng Diyos sa iyo. Ang magbibigay sa iyo ng katiyakan, ng katagumpayan sa buhay na ito. Kagaya ni Alex Honnold, as you look back, maybe not just 40 times, but many times, makikita mo ilang beses kang sinasalo, ilang beses kang hinahawakan ng ating Panginoon. Ang Diyos na nangakong hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Kung nagawa po ito ng Diyos noon, kung nagawa po niya ito, at ipinahayag na sa krus kahit sa kanyang kamatayan, kayang-kayang gawin at ipahayag din po ito ng Diyos sa iyo, miski sa kung anumang pinagdadaanan mo. Kapatid, trust God. Raise your hand. As you close your eyes, I want you to pray this silent prayer. Lord, I trust in you. Come on. Sabi mo, Lord, it's not on how I understand you, Lord. It's not on how I understand my situation. It's how you see the big picture of my life. Sometimes, we want to explain God. We want to use theology para maipaliwanag ang Diyos. Pero pag dumaan ka na sa isang matinding pagsubok, miski ang theology nawawala na. May mga time na nagdududa po tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, I am more than His study. I am more than a learning. I am bigger than what you know. I am your God. And I love you. At kung nagdududa ka, look at the cross. The cross gives you an assurance na walang hindi kayang ibigay ang Diyos para sa iyo at para sa akin. So ngayong umaga na to, let me invite every one of you to surrender to God and say, Lord, more of you and less of me. Ikaw, Lord, ang naway maghari sa buhay ko, mag-increase, hindi po yung galing ko, yung diskarte ko, Panginoon. Sa mga panahon na hindi mo naintindihan ang iyong kalagayan, sitwasyon, maybe some of you are there or some of you are not there yet. No? But surely, problems will surely come. Pero hindi ka dapat matinag. Bakit? Alam mo na, may Diyos na nakasalo, nakahawak sa buhay mo.
Would you just simply say, Lord, help me trust in you, Lord. When life seems shaky, help me to trust you, Lord. When life seems uncertain, help me to trust you, Lord. When all answers are not present, help me to trust you, Lord. And today, Lord, I trust you. And just like Apostle Paul, Lord, we declare neither death nor life, nor things present, nor things in the past, the invisible or the visible, neither angels nor death, neither nakedness, problems, or persecution, nothing in all creation can separate me from the love of God, which is in Christ Jesus, my Lord. Thank you, Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Your love wakes me up and gives me life. You are the air that I'm breathing in. You are always there for me, oh God. There's nothing that I could ask for. I want more of you and less of me in my life. I want more of you and less of me in my life. You love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you. You embrace me, Lord, embrace me with your mercy. Now I'm in love with you. Oh, in love with you. You touch my heart and change my life. In your mercy I found my peace. You died for me and set me free. In your suffering you give me life. I want more of you and less of me in my life. I want more of you and less of me in my life. You love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you. You embrace me, Lord, embrace me with your mercy. And I will be in love with you. In love with you.
because of me.